Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po sa tatlong statement na binagsak ni Chinita Princess. Ano nga ba ang nilalaman ng tatlong malalaking statement na yan na pinagkakaguluhan ngayon sa mundo po ng social media? And syempre, pag-uusapan din po natin ang ginawa pong hakbang or action ni Paula Avellino kay Chinita Princess tungkol po sa kanyang kinakaharap. So, inilayo nga kaya ni Paula Avellino si Chinita Princess kasi wala po tayong nakitang jogging session ngayong araw po ng linggo. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Vivian Caraig. Sabi niya, yes, there's correct ka dyan, dapat yung scriptwriter ang mag-public apology. Ilang beses nilang ginawa yan kay Kim. Ayoko nang inaapi nila si Kim at bago mag-start na GB program, basahin muna yung lahat ng gagawin kasi dyan nila binabash si Kim. Ang sakit, kami ang stress, kaya watch namin lagi siya kasi stress reliever naman siya at agree ako na mag-log out muna siya sa social media para matigil na ang bawat kibot niya. Bantay mga bashers. Kaya gusto namin siya kasi napakabait niya po. Same with Paula din. Thanks Lord, gabayan niyo po lagi ang Kim Pao and heal our land po. Thanks Lord sa lahat ng itong mga blessing na tinatanggap namin. Everything po. Alam mo yan, thanks sa'yo ha. Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Bibian Caraig. Maraming salamat po sa inyong mga komento at patuloy po na pagsuporta po sa aming mga update tungkol kay Kim and Paulo. Tama po kayo dyan na dapat yung scriptwriter po talaga ng programa yung mag-public apology for Chinita Princess, 'di ba? Kasi si Kim, nagbabasa lang po yan ng mga nababasa niyang script sa teleprompter. Kaya wala din pong masabi si Chinita Princess. 'Di ba? Kasi syempre, trabaho lang yun mga kakimpaw. Pero sana, saklaluhan po nila si Chinita Princess sa kanya kinakaharap na issue. Kasi ramdam ko talaga sobrang stress po ngayon ni Chinita Princess. Kahit pinapakita sa atin na masaya siya sa It's Showtime, ramdam ko mga kakimpaw. Sobrang niyang stress talaga dyan. Kaya lagi natin siyang isama sa prayers na sana ay magpakatatag siya at huwag siyang magpa-apekto sa mga sinasabi po ng bashers. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Bibian Caraig. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa tatlong malalaking statement na binagsak po ni Chinita Princess sa kanyang social media account. Ngayong araw lang to mga kakimpaw, and lahat yun binalikan ko nga po na meron palang ganitong sinabi si Chinita Princess. So parang dinaan niya lamang po na iba yung nagsasalita pero ito yung kanyang nararamdaman ngayon mga kakimpaw. Sobrang akmang-akma itong nararamdaman niya sa mga sinasabi po ng mga nasa Instagram story niya ngayon mga kakimpaw. So una na doon yung video po mga kakimpaw na nagsasabi nga po na hindi niya po responsibility na mag-explain sa iba. And also yung pangalawang video naman, yung tungkol po sa Taurus na kung saan ay chill na chill lamang po sila. Every time po na may problema, talaga pong chill lang sila mga kakimpaw. Katulad ngayon, chill-chill lang si Chinita Princess pero deep inside mga kakimpaw, sobra pong nai-stress na yan. At yung pangatlong statement nga po, ay yung nakita po nating nagkakape si Kim Chu
Tapos prinomote niya po yung kanyang hold na bag. So meron din po siyang patama dito mga kakimpaw na kung saan ay may kaugnayan din po sa pangbabatikos sa kanya sa mundo ng social media. So bali tatlo yan, panay patama siya mga kakimpaw. At dyan sa tatlong yan na statement, nabasa at napag-alaman po natin na sobrang stress ngayon si Chinita Princess. Kaya sana po ipag-pray po natin si Kim Chu, isama po natin siya sa ating mga dalangin na malagpasan niya po ang mga problemang ito at sana humupa na yung pambabatikos po sa kanya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paolo at Kim Chu na kung saan ay hinahanap ngayon ng mga fans na bakit daw hindi daw po nakagkaroon ng jogging session ngayong araw po ng linggo. E di ba pag wala pong ganap si Kim and Paolo, may jogging session po lagi sila. 'Di ba wala naman pong pinuntahan si Kim, ganun din si Paolo. Pero bakit daw hindi nag-jogging session ngayong linggo? So hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kakimpaw, 'di ba? Na meron pong problema si Chinita Princess. Sobrang niya pong puyat mga kakimpaw at pag sobrang puyat, wala pong sapat na tulog, hindi yan po pwedeng mag-jogging. Sa kabilang banda, marami naman po nagsasabi na baka inilayo muna daw ni Paula Avellino si Chinita Princess or baka itinakas muna mga kakimpaw para po makapag-relax. So ang advice ko lang mga kakimpaw, kung may katotohanan man nga po na inilayo muna itong si Chinita Princess ni Paolo, ang payo ko lang, pupunta muna si Kim Chu sa Baguio, sa hometown ni Paolo, 'di ba? Sana po ilayo muna ni Paolo talaga si Chinita Princess. Hometown sa Baguio ni Paolo ang gusto kong mapuntahan ni Kim Chu na kung saan malamig na lugar, 'di ba? Mag-strawberry picking sila doon sa Benguet. Sobrang saya kaya nun. And sa ganong paraan, may ibsan po yung stress ni Chinita Princess na pinagdadaanan ngayon. Tapos yung makabanding ni Kim Chu, yung pamilya ni Paolo, sobrang laking tulong din po yun. Baka pagbalik ni Kim Chu ng Manila, baka tinatawanan niya na lamang po yung mga bashers na yan at palaban na naman si Chinita Princess. 'Di ba mga kakimpaw? Sana ganun po yung mangyari kung totoo man nga na inilayo o tinakas ni Paolo si Chinita Princess. 'Di ba? Deserve niya pong magpahinga. Deserve niya pong ikalma at ipahinga yung isip niya na alam natin po na pagod sa kakaisip, sa kakabasa ng mga sinasabi ng mga bashers. 'Di ba? Kahit inamin at sinabi po ni Kim Chu na matatag na siya, na matapang na po siya, deep inside mga kakimpaw, umiiyak talaga yan. Pustahan tayo, umiiyak yan sa mga nababasa niya sa mundo po ng social media. Sobrang hirap at sobrang sakit po ng makakabasa ng mga masasakit na salita laban kay Chinita Princess. Kaya sana po ay mapagtagumpay niya itong pagsubok na naman sa kanya mga kakimpaw. Talagang sinusubok siya mga kakimpaw, no? Talagang tinitingnan kung strong ba si Chinita Princess. Pero syempre mga kakimpaw, kahit na pagsubok ito, nawa po'y isama natin siya sa ating mga prayers. Okay? Para maging okay na po ang lahat. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.